Mga fans, nagkagulo sa panalo ng Lakers. Golden State versus Houston Rockets, Game 2 preview and injury report. At makakalaro nga ba si Kuminga? Nakuha ng Los Angeles Lakers ang isang mahalagang panalo ngayong araw laban sa Minnesota Timberwolves upang itay ang series. Matapos ang nakakabigong pagkatalo sa Game 1 sa kanilang home court, tutungo na ngayon ang Lakers sa Minnesota para sa Games 3 and 4. Pinangunahan ni Luka Doncic ang Lakers sa kanyang 31 puntos, 12 rebounds at 9 na assists. Tumulong din si LeBron James sa kanyang 21 puntos, 11 rebound at 7 assists. Nag-ambag si Austin Reeves ng 16 na puntos, 5 rebounds at 5 assists, habang si Rui Hachimura ay nagtapos na may 11 punto bilang isa sa mga double-digit scorers. Masayang-masaya ang mga fans ng Lakers na nakuha nila ang panalong ito matapos halos maibigay muli ang laro sa Wolves nang muntik nilang ibigay ang 20 puntos na kalamangan. Sa kabilang panig, pinangunahan ng Timberwolves si Julius Randle na may 27 puntos at 6 na assists, habang si Anthony Edwards ay may 25 puntos at 6 na rebounds. Walang ibang players ang nakaabot ng double digits sa puntos at ang Game 1 hero na si Naz Reid ay nagtapos lamang ng 9 na puntos bilang kanilang ikatlong nangungunang scorer sa araw. Isa ito sa pinakamasamang offensibang laro sa playoffs sa ngayon dahil parehong teams ay maraming sablay na madaling shots. Bagamat agresibo ang depensa, pareho rin silang hindi nasa pinakamainam na kondisyon. Ang offensibang pagsabog ni Doncic ang nagbigay sa Lakers ng sapat na kalamangan para maipanalo ang laban at panatilihing buhay ang kanilang serye. Gaganapin ang Games 3 and 4 sa Target Center sa Minnesota, kung saan umaasa ang franchise na mapapakinabangan nila ang home court advantage upang ipadala ang Lakers pauwi na may 1-3 na pagkakalamang pabor sa Wolves pagdating ng Game 5. Sa huling balita, magho-host ang Rockets ng Game 2 laban sa Warriors bukas. Umaasa ang Rockets na makabawi matapos ang pagkatalo sa Game 1. Mula nang matrade si Jimmy Butler, ibang-iba na ang itsura ng Warriors. Tinapos nila ang regular season na may 48 panalo at nanalo sa 3 sa huling 4 nilang laro, kabilang na ang impresibong panalo sa seryeng ito. Patuloy pa rin si Steph Curry ang nagpapagana sa opensa ng Warriors, ngunit si Butler ang X-Factor. At kailangan nilang pareho sa larong ito sa Houston para mapalawak ang kanilang lead sa serye. Ang Rockets ang isa sa mga pinaka-nakakagulat na team ngayong NBA season. Kahit may 52 panalo sa regular season, pumasok sila sa laban na ito na may 4 na sunod na talo. May malakas silang duo na sina Alperen Sengun at Jalen Green, ang pinaka-consistent na players ng team. Kailangan din ng malalaking laro mula kina Fred VanVleet at Amen Thompson kung nais ng Rockets na ipanalo ito at itay ang serye bago bumalik sa San Francisco. Marami sa mga players ng Warriors ang nagbibigay ng malaking ambag sa opensa. Si Curry pa rin ang leader ng scoring, kasunod si Butler. Sa Game 1, parehong nagpakitang gilas ang dalawa. Si Curry rin ang pangunahing playmaker ng team, bagamat si Butler ang nanguna sa assists. Dinomina ni Curry at mukhang handa siyang ulitin ito bukas upang lalong pahirapan ang depensa ng Houston. Nanatiling matatag ang depensa ng Warriors sa buong season at naging mahalagang bahagi ng kanilang panalo. Sa kabila ng ilang kakulangan sa sukat, epektibo pa rin ang kanilang frontcourt sa ilalim ng basket. Malaki ang naiambag ni Kevon Looney, Draymond Green at Jimmy Butler sa rebounding habang pinakita rin nila ang lakas ng perimeter defense ng team. Si Green at Butler ay naging susi sa depensibong plays tulad ng blocks at steals na nagbigay ng malaking tulong sa tagumpay ng Warriors. Ang depensang ito ang bumuhat sa Warriors at naging dahilan ng kanilang panalo. Kailangang mas paigtingin pa ng Warriors ang kanilang depensa bukas. Bagamat may talento at lalim ang opensa ng Rockets, hindi ito naging consistent sa kanilang mga laro. May magandang balanse ang opensa ng Rockets na pinangungunahan ni Jalen Green, Alperen Sengun at Fred VanVleet. Ang trio na ito ang inaasahan ng team para magdala ng puntos at mag-organisa ng opensa. Bagamat may potensyal ang kanilang opensiba, kailangan nilang magpakitang gilas upang makabawi mula sa pagkatalo. Ang depensa ng Rockets ay isa sa pinakamahuhusay sa NBA at malaking bahagi nito si Sengun bilang leader ng kanilang frontcourt. Siya ang gumagawa ng marami para sa team sa parehong opensa at depensa. May malalim din silang suporta mula kina Amen Thompson at Tari Eason pagdating sa blocks at steals. Upang mapigilan ang opensa ng Warriors na puno ng playmakers, kailangang muling magpakitang gilas ang depensa ng Rockets sa susunod na laro.
Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Golden State Warriors head coach Steve Kerr na meron siyang Jimmy Butler sa kanyang team, ang player na nagbago ng takbo ng kanilang season. Habang inaalala niya ang laro, inamin ni Kerr na natakot siyang baka nagkamali siya lalo na't pinalaro niya si Butler ng kabuuang 42 minuto. Ayon kay Anthony Slater, nag-aalala si Kerr kung tama ba ang naging rotation niya at kailangan niyang muling suriin ito dahil sa ideal na sitwasyon ay ayaw niyang palaruin si Butler ng ganoon kahaba. Paliwanag niya, "Sa totoo lang, sa tingin ko nagkamali ako. Maganda ang takbo namin sa third quarter at hindi ko agad pinalitan si Jimmy dahil tuloy-tuloy ang momentum namin. Sa tingin ko, masyado ko siyang nalaro sa second half. Kailangan ko talagang pag-aralan yon, yung mga rotation at tiyaking nakakakuha ng sapat na pahinga ang mga players at nakakapagpasok tayo ng mga sariwa pang katawan gaya ng sinasabi mo." Wala namang alinlangan si Kerr sa kakayahan ni Butler na maglaro ng mahabang minuto, pero alam niyang sa isang posibleng mahabang playoff series kailangang maging maingat. Ani niya, okay lang kay Jimmy na maglaro ng 40 hanggang 42 minuto. Iba si Jimmy, may iilang players lang sa liga na kayang maglaro ng ganoong katagal na hindi naaapektuhan ang laro nila. Sa tingin ko ayos lang si Jimmy. Gayunpaman, nagbigay ng isa pang pahayag si Kerr ukol kay Kuminga noong Lunes na maaaring magbigay ng pag-asa sa batang forward. Napakaganda ng ipinapakita ni Jonathan, ani ni Kerr. Ang kanyang ugali, ang kanyang enerhiya sa bench, ang pagsuporta sa kanyang mga kakampi, ang pagiging handa. Mahirap ito para sa kanya pero ginagawa niya ng tama ang dapat niyang gawin at iyon ay ang manatiling handa. Sinabi ko sa kanya at sinabi rin ng mga coach namin na mabilis magbago ang lahat sa NBA. Kailangan lang niyang maging handa kapag dumating ang kanyang pagkakataon at iyan mismo ang ginagawa niya. Magugulat ako kung hindi darating ang kanyang panahon. Bagamat malamang na hindi pa rin siya palaruin sa Game 2 bukas, hindi maikakaila na isang malaking pagkakataon at magiging kapanapanabik para kay Jonathan Kuminga ang pahayag na ito ni head coach Steve Kerr. Sa kanyang sinabi, binanggit ni Kerr na magugulat siya kung hindi siya bibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng laro sa mga susunod na rounds ng playoffs. Ang pahayag na ito ni Kerr ay nagbukas ng posibilidad na muling mapabilang si Kuminga sa rotation ng Warriors, isang bagay na tiyak ay magbibigay sa kanya ng bagong motibasyon at pagkakataon upang makapagpakita ng higit pang kakayahan sa harap ng mga mahahalagang laban. Ang pagsasaalang-alang kay Kuminga para sa mga susunod na laro ng playoffs ay nagpapakita ng tiwala ni Kerr sa potensyal ng young player at maaaring magbigay ng bagong pag-asa para sa kanyang paglalaro sa kabila ng mga nakaraang hindi pagkakapaglaro. Magkakaroon na kaya ng tsansa si Kuminga sa Game 2? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Flipping it out, GP2, give me that. Kuminga speeding. Kuminga to the rim to lay it in. Down to 10. Now he's got Van Vliet on him. Kuminga to the rim.